Good afternoon, mga kaboses ng Malayang Mamamayan. Araw po tayo ngayon ng Wednesday, October 16th, 2024. Post po natin ito sa ating YouTube channel, which is Boses ng Malayang Mamamayan. Medyo na-delay, no? Kasi po ang inyong lingkod ay medyo bumibili at naghahanap pa ng gamit na pwede natin gamitin sa ating YouTube channel. Siguro magkaroon tayo ng podcast later on. Pero makikita ninyo, very simple itong studio natin, no? Ito yung kwarto, opisina ko na rin. Dito ako nagtatrabaho. Nandito rin ang aking mga computers. Mini gym, nandito na, no? This is where I usually stay during the night at during the day. When I am working, it's during the night, and pag during the day I do my researches here. Anyway, medyo matagal, no, na hindi tayo nakapag-upload ng ating video sa ating channel, Boses ng Malayang Mamayan. Yung last video natin, I am very grateful. Masaya po ako kasi marami po ang nakapanood. Pero parang kukunti lang po yung subscriber natin, no? Pero I would suggest, or I would like to ask, hinihingi po natin ang tulong po ninyo na mag-subscribe, mag-like po tayo sa ating video. Ngayon, ang ating pag-usapan ngayong araw is dahil nga po sa medyo plastado na, okay na yung nakapwesto na itong mga kandidato, siguro meron na sila kanilang mga plataforma. Okay? So ano yung pag-usapan natin ngayon? Ito po, one of the things na nakikita natin na parang, ewan ko lang, dito sa ating lungsod ng San Fernando City, La Union, meron ba tayong ordinansa na magbibigay ng hindi naman incentive ang kailangan sa ating mga PWDs? I understand that we have several thousands. Nasa more than 5,000 ata, no? Mahigit 5,000 ang mga PWDs natin dito sa San Fernando. Wala tayong problema sa senior citizen kasi mukhang meron silang ayuda galing sa DSWD at meron din silang party list na tumutulong sa kanila. I understand yung yung senior party list natin isa sa kinatawan dyan ay si Congressman Mila Magsaysay, no? Yung nanay po ni Mix Magsaysay at ni Mitos Magsaysay dyan sa San Juan. Lola pala, nanay po ni Sir Miko Magsaysay. Good afternoon, Sir Miko. Anyway, ang pag-usapan natin is dito ba sa lungsod ng San Fernando o sa buong La Union, meron ba tayong ordinansa na nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na may kapansanan? Itong mga sinasabi nating PWDs, persons with disabilities. Sila po yung mga yung mga talagang nahihirapan, lalo na may mga senior citizen din tayo na may kapansanan, pero may mga hindi pa po senior citizen na may kapansanan, hindi po sila makapaghanap buhay ng maayos. So ano po yung naitutulong ngayon ng ating lungsod? Nya ngayon apo ti may tutulong ti syudad tayo dito San Fernando, kada gito yung PWDs tayo. I understand nga da gito yung senior citizen tayo at dan sa binulan nga ayuda niya maliban jay aga po iti DSWD nga ayuda kanyada, which is very good, no? Very good. Pero yung sinasabi natin dito ay yung ayuda sa mga PWDs. Ewan ko, nung araw kasi yung mga kababayan natin na polio victims, yung hindi nakakalakad, yung mga nandun sa wheelchair, mga gano'n. Meron po ata dati dito sa meron po silang organisasyon yung sinasabi nilang tahanang walang hagdan. Ewan ko kung nandyan pa yan, no?
Kasi hindi na tayo masyadong gumagala, wala na tayong masyadong kaalaman dyan sa mga kababayan natin na yan. Pero dati, nung araw, meron silang tahanang walang hagdan. Ito yung mga kababayan natin na nakatira dyan, nabibigyan sila ng kabuhayan, they are given trainings para kahit papano ay makapaghanap buhay sila ng maayos at marangal. May mga kakilala tayo dyan. They were trained sa as electricians or electronic technicians. Sila yung mga gumagawa ng electric fan, nagre-repair ng TV, kasi hindi mo naman kailangan na na maglakad ka. Pwede mong ilagay lang sa table mo yung TV or radio. Pwede na silang mangumpuni, no? So yun, itong mga kababayan natin na to, itong mga victims of polio before, ay nabigyan sila ng pagkakataon na mabuhay ng marangal. Pero tanong natin is, kasi pag sinabi mong PWD, marami na yan eh. I understand na kung ang isang tao ay nag-dialysis or kaya ay stroke victim, they can apply for a PWD ID, no? At pag nagkaroon sila ng PWD ID, nabibigyan sila ng mga diskwento like sa pag-grocery nila o kaya sa pagpunta nila sa mga iba't ibang establishmento. They are giving discounts based on the PWD IDs. Pero maliban dyan, are they given financial assistance katulad ng mga nabibigay sa mga senior citizen? Siguro, napintas na ito yung kitaan na iti ang kandidato niya para konsihal. No awan pa'y apo iti ordinansa tayo. Ngamno at daman, anya ngayon ito mabalin tayong i-amend or will there be any amendment so that in practice and in theory, we can alleviate the sufferings of our PWD friends. So yun po ang isang pag-usapan natin. No? So, kasi marami meron akong kausap dati na PWD, ang sabi niya is more than 5,000 ata ang PWDs natin dito sa San Fernando. Okay? So, ayun. Sana po sa mga kakandidato ay mabigyan po natin ng pansin ito. Kasi I was searching earlier sa online, parang walang party list ata sa PWD. I don't know if I could be mistaken, no? Baka nagkamali lang ako sa search. Pero kanina nakita ko I was searching, merong nagparehistro ng party list. I think it is the pamilya, pasyente at persons with disabilities. Yung Community of Families, Patients and Persons with Disabilities, or the P3PWD party list. So, yun yung na-research ko pero parang hindi ata ito nanalo at hindi nakakuha ata ng upuan sa Kongreso, no? I could be mistaken. Pero meron namang meron namang Special Committee on Persons with Disabilities dyan daw sa Kongreso. Pero parang hindi ata nabibigyan ng pansin. Ito sana yung mga dapat na party list na binoboto natin. Ito sana yung mga party list na dapat binibigyan natin ng pansin. Hindi yung katulad ng AXIS, nagkukunwaring party list, pero ewan ko kung anong klaseng party list yan. Parang ginagawa naman nilang breeding ground for a political dynasty ng mga tulfo. Kaya wag na po nating iboto itong mga tulfo na to kasi nakakahiya na nakakainsulto itong ginagawa nila. Parang sila na lang ang may kakayahan to think na bastos pa yung isang, hindi lang isa yung dalawang kumakandidato ngayon. Hindi ko gusto yung mga trabaho nila. Okay? Anyway, yan po ang pinag-usapan natin. Kung mayroon po kayong comment, i-comment po ninyo dito sa ating YouTube channel. And then, please like and subscribe sa ating channel para naman we will be able to grow the channel. At pag napalago po natin yung ating channel, mas malamang na mapapakinggan po ang boses ng malayang mamamayan. Sa boses ng malayang mamamayan, dito po ay issue for punto, punto por punto,
walang personalan. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Saludo po kami sa inyo.